Sumainyo ang kapayapaan. Kung matatanto mo lang tao ang bawat kaloob ng Ama mo, masasambit mo sa tuwina sa bibig mo, purihin ka, aking Ama. Kung nararamdaman mo lang tao, tuwir ang pag-ibig niya, nunukal sa puso mo'y tunay na ligaya. Di mo alintana ang dusa't hilahil mo, pagkat batid mong mayroon kang amang tuwirang mapagmahal. Ano man ang sa iyo'y pinakikibaka, tuwir ang pag-asa mo'y di napaparang, sapagkat siya ang kalasag mo, muog mo tanggulan kailanpaman. Kaya halina, halina mga minamahal ko, pag sumikapan ninyong mawawaan ang tinuturan ko. Kayong lahat na may sentido, gamitin ito sa pagkakatotoo, na kung papaano ang salita ko'y pawang iniaalay sa inyo upang mga buksan, taglay na diwa nyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekarameniyahanam, nekarameniyahanam, nekarameniyahanam. Sino nga bang may masakit na bagang? Hindi naman ang ngipin ang sumasakit eh. Sa katotohanan lang, pag may masakit na ngipin, hindi yung ngipin ang masakit. Ang bagang nakaugnay ay ngipin. Sapagkat ang ngipin, kapag nakatarak pa yan sa bagang mo, sa gilagid mo, ang sumasakit yung ugat mo, o kaya ay ang pinagtatamnan ng ngipin mo. Kaya kapag umuuga ang ngipin mo, alin ang nasasaktan pag namamaga ang gilagid mo? Di bagat konektado hanggang dito. At yan ang pawang katotohanan. Kapag nasalinsing ka, ang kuko mo ay natuklap, hindi yung kuko mo ang masakit, yung pinagtuklapan ng kuko mo. Tama baga? Sapagkat ang kuko'y humahaba, hindi iyan nakadikit lamang. Ano ibig kong ituran? Lahat ng pinatubo dyan, maaring tanggalin at matanggal. Ihambing nyo ito sa kuko nyo at ngipin sa inyong karamdaman. Na kung papaano ang karamdaman mo ay humahabang tulad ng kuko mo, maaari itong putulin hanggang ito ay matuklap at tanggalin. Na kung ang ngipin mo, mula pagkasilang mo'y wala ka niyan, subalit ng patubuin ng Ama, natatanggal kung magkamisan di mo namamalayan. Kaya't kung may pagninilay ka't may talino kang nahuhugot sa Ama, may tatala mo sa puso't isipan mo kung ang kuko ko nasasalinsing, napuputulan, natutuklap, namamatay. Ang sakit ko sa katawan ko na dulot ng Ama na niloob niya sa pamamagitan ng kalaban niya, kayang tanggalin din tulad ng aking kuko. Kaya't inyong pagnilayan, mga minamahal, katulad ng buhok nyo humahaba. Ang nagpapahaba, pinababayaan niya hanggang sa humaba ng humaba. Yung ayaw mahaba, paputol siya ng paputol. Na walang pinagkaiba na sino bang taong may gustong may sakit? Wala. Subalit, kung minsan pinapanahan ang sakit mo tulad ng buhok na napapahaba, ang panahon na mayroon ka. At maari ring buwan lamang, araw, pagugupitan na, hambing sa karamdaman mong araw lamang, buwan lamang, maaring putulin na. Mga minamahal, sino nga bagang makapag-iisip niya?
sapagkat walang makapagbibigay ng kahulugan sa lahat ng itinubo ng Ama, maliban ang Espiritu niya. Kaya't halina mga mahal ko, inyong pagnilayan ang tinuturan ko. Ano bang bagay na nagluwat na hindi mapapadali kapag ginusto ng Ama na sa iyo ay alisin na? Buhay ba ang Diyos? Maging ang kabuhayan na pinahiram sa iyo, maari niya itong ipanahan na ilang pong panahon. Subalit sa isang iglap na gusto niya, maari niya yang bawiin, alisin sa iyo. Ang kabuhayang wala sa iyo, sa kailuwat mong panahong naghihirap, maari niya yang ibigay sa isang iglap. Lahat maaring ipagkaloob. Kaya kung pag-aaralan ninyo ang buhay, walang dilit ibang dapat niyong matutunan. Paano ba makibaka ng may katapatan? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Anong pangalan niyan? Jennifer, makinig ka ha. Para yung isip mo nagre-relax ha. At sa hindi mo namamalayan, nagbabalik sa normal. Jennifer, narinig mo? Ha? Gusto mong maunawaan? Dinito ka nga. Pwede po bang magpalit kayo? Mapalad kang nagbigay. Yan. Diyan ka sa harapan ko. Tumitig ka ha. At habang nakatitig ka, Jennifer, sabi ko sa iyo, dilat mo'y mata mo, ititig mo sa akin. Tumitig ka ha, huwag kang pipikit. Sige, tumitig ka sa akin. Wala kang sakit. Kaya makinig ka ha, para magbalik yung dating ikaw. Humango tayo sa awit. Mabuti si Yahweh at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Ang iyong pangako, o Yahweh, ay tupdin sa mga salakoy iyong patawarin. Ang tumatalima sa Panginoong Diyos, ang landas ng buhay, kanyang matatalos. Uunlad ang buhay at ang mga supling, mamumuhay itong ligtas sa lupain. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Si Yahweh ang tangi kong inaasahan, laging magliligtas sa kapanganiban. Lingapin mo ako, ako'y kahabagan, pagkat ulila na at nanlulupaypay. Kayo, inulila ba kayo sa pagmamahal? Nawala ba ang nagmamahal sa inyo? Bakit ninyo sinasabing walang nagmamahal? Kung di mo maramdaman ang pagmamahal ng kapwa mo, may tapat na nagmamahal sa iyo. Bakit mo sinasabi na kay hirap ng buhay? Kung kilala mo ang Ama, walang mahirap na bawat araw. Sapagkat kung papaano ang hangin ay napapaikot niya, ang mga biyaya niya ay napapaikot sa mga anak niya. Kung papaano ang mga halaman ay napapasibol niya, nagagawa niyang sidlan ang iyong mga bangan. Kung papaano ang buhay ay sa kanya'y pahiram, may pahihiram din lahat ng kailangan. Buhay ba ang Ama? Kaya,
Sa buhay ng tao, wala kang kailangan, taong anak niya ng tuwirang mahal, kundi ang siya'y kilalanin, tanggapin mong lubusan, tuturuan ka ng marapat sa bawat araw. Buhay ba ang Ama? Katotohanan itong aking tinuturan, tao, mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang isang mahirap puhunan ay kasipagan, pakikipagkapwa-tao, pakikitungo sa kapwa-tao. Kapag marunong kang makipagkapwa-tao, mahirap ka man, maraming magmamahal sa iyo. Subalit paano kung kahirapan na ng buhay, ginugugol mo pa sa paglilibang sa sugal? Kapag nagkasakit ka, di ka pagagalingin ng baraha. Buhay ba ang Ama? Kaya habang wala kang sakit, iwaksi mo na ang baraha, iwaksi mo na ang mga papel ng bingo. Hanapin mo na ang salita ng Ama, tundusin sa isipan mo nang matanggap ng puso mo, Diyos Ama mo siya. Buhay ba ang Ama? Naku po Kaapo Kunching, tinumbok mo na naman ako. Walang pakialam si Apo Kunching nyo. Ang anak na minamahal, laging tinutuwid na tuwiran ng anak na nakikinig naman sa magulang ay nakakatanggap ng mainam. Buhay ba ang Ama? Kaya ang magulang na tumatanggap ang anak sa kanyang pangaral, nasisihat, nagagalak, umaapaw ang kagalakan. Subalit, ang anak na sutil at di marunong makinig, nako, salot sa dibdib ng ina't ama niya. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, ikaw na ina, ayaw mong sinasagot-sagot ka ng iyong anak at ayaw mong tatalikdan ka ng iyong anak, ikaw na ama ay gayon din. Huwag mo ring gawin sa magulang mong totoo. Walang dilit iba ang bumuhay sa inyo. Buhay ba ang Ama? Kaya ang bawat araw nyo'y pagsumikapan, pagsumakitan ninyong tupdin gawin ang nararapat gawin. Naunawaan mo ba? Ano ang pangalan mo, anak? Jennifer, maliwalas na yata ang mata mo, anak. Buhay ba ang Diyos? O sige, konti pa lang ang salita, ha? Makinig ka. Tanglaw ko si Yahweh, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Anong pangalan mo? Ano? Bingi pala si Apo Kunching. Crisanto. Jennifer. Kinakasal kita kay Crisanto. Buhay ba ang Ama? Jennifer, gusto mo bang mapangasawa si Crisanto? Asawa ko na po si Apo Kunching eh. Kaya nga, gusto mo ba siyang asawa? Ha? Opo, magaling ka na sumagot. Gusto mo siyang asawa? Mahal mo ba siya? Mahal. Ikaw, Crisanto, mahal mo ba siya? Kulang yata ang sagot mo. Mahal mo ba siya? Mahal na mahal! Buhay mo ba ang Diyos? Naku, ganyan palang gamutan dito. Public. Pinapublish ka. Hindi. Masaya ka na ba, anak? Masaya na siya. O, isa pa, ha? Ang aking espiritu, pakinggan niyong totoo. Umaaliw sa inyo, nagpapagalak sa puso niyo.
Dit man hindi nyo nasisilayan, ni nahahawakan man lamang, di ko kayo tatakutin, kayo'y aking aaliwin. Kaya't kung ang sakit nyo sa palagay ng kapwa nyo ay walang ganang gamutin ito at di kayang gumaling kayo, ilagak nyo sa nag-alay ng buhay nyo, may imposible bang gawin, kayo'y posibleng buhayin? Kaya, ang takot ay iparang, kasiyahan ay kamtan. Buhay ba ang Ama? Kaya sa bawat araw, mabango ba yung bulaklak, anak? Ha? Di ba yung kinukwintasan ng bulaklak ay nag-graduate at saka yung mga santo? Ha? Gusto mo bang nakasakbit yan? Gusto mong makakwintas ng bulaklak? Ha? Gusto mo yan? Gusto mo? Gusto mo ng sampagita? Yan. Kailangan maging mabango na ang isip mo, anak. Mamukadkad na hambing sa sampagita para pag uwi mo, nakatawa ka na. Tama ba? Tuloy natin, ha? Nang panahon itong si Tobit, nabulag ng 4 na taon sa pamamagitan ng ibon na naiputan ng kanyang mata at para bagang palagay na'y wala ng pag-asa. Subalit walang kamalayan, ang Ama pala'y may anghel na mabuti na tuwirang siyang tagapaghatid sa kanya upang ihatid ang kanyang mga anak kung ano ang nakikita ng mga anghel na mabubuti. Hindi pala siya yung masamang anghel na hindi kaya hatid sa Ama, kundi ilalayo ka sa kanya. At siya si Rafael. Ano? Kaya sa pamamagitan nitong si Rafael, ang bulag na mata ni Tobit ay gumaling sa pamamagitan ng isda, sa pamamagitan ng apdo. Ngayon, Jennifer, sa pamamagitan ng salita, ikaw ay gagaling. Kaya makinig ka, anak, ha? Matapos kumait magpahinga, nagpatuloy sila ng paglalakbay nang malapit na sila sa Media. Itinanong ni Tobias ang kasama niya, "Kaibigang Asarias, saan ba mabuting gamot ang apdo, puso at atay ng isda?" Ito ang sagot ng anghel na hindi kilala ni Tobias na anak ni Tobit, sapagkat nagpakilala bilang tao na Asarias ang pangalan niya, na kaya naman nagtiwala itong si Tobit, ipinagkatiwala ang anak niyang si Tobias, sapagkat ang sinabi, kamag-anak nila itong si Asarias. Sa makatwid, kahit ngayong panahon na ito, maari palang magsugo ang Ama na magpakilalang kamag-anak nyo para aliwin kayo. Na maari palang anghel niya na yayon, subalit hindi magpapakilalang siya si Rafael. Ang ipakikilala niya, siya pala si Jennifer. Payag ka ba, Jennifer, na anghel ng Ama? Ha? Anghel na mabuti o anghel na masama? Very good. Kaya, makinig ka, ha? Ang puso at atay ay mabuti sa inaalihan ng masamang espiritu. Kapag sinunog mo yon sa harap ng may sakit at lumanghap ng usok sa paligid niya, tiyak nagagaling siya at lalayas ang demonyong nasa kanya. Kaya lamang,
Kung ordinaryo kang tao na gagawin mo ito at mas malakas sa iyo yung kalabang paaalisin mo, baka itumba ka niya. Kaya, wala ka pa rin karapatan. Sapagkat, kung ikaw ay magpapalayas ng mas malakas sa iyo, hindi aalipinin ka pang lalo para nang sa gayoy ikay magapi. Kaya anong kailangan mo? Ang lakas ng Diyos mo na di mo nakikita. Kaya, hanggang sa makaabot na itong si Tobias at si Azarias bilang Rafael, kung saan dako ay dapat na makapagtagpo sila nitong si Sara na alipin din. Sa kanyang mga naging asawa, hindi siya napaligaya na mamatay sa ting sisiping na. Kaya, wala siyang natawag na asawa. Yaon pala, mayroong pangarap ang ama sa kanya. May nakikita palang mabuting magaganap sa kanya, itong si Rafael. Kaya pinagtagpo sila upang gawin ang tama at marapat. Ngayon, pinagtagpo kayo, Crisanto at Jennifer, ng ama. May magagawa ka bang mabuti kay Jennifer? Jennifer, may magagawa bang mabuti sa iyo si Crisanto? Ha? Sabihin mo nga kay Crisanto, Crisanto, anong gagawin mo kamo? Nahiya ka ba? Nahiya ka? Ginagamot ka na. Nahiya ka ba, anak? Sige nga, sabihin mo kay Crisanto, makinig tayong dalawa. Sabihin mo sa kanya, dali, makinig tayong dalawa kamo. O Crisanto, ikaw ang magsabi, makinig tayong dalawa kamo. O, hawakan mo yung kamay niya. Tularan ninyo si Sara at saka si Tobias. Eto, makinig ka ha. Matapos maghapunan ng lahat, nagpasya ng mamahinga ang ama't ina ni Sara. Kaya't sinamahan nila si Tobias at itinuro ang silid tulugan. Naalala nito ang bilin ni Rafael tungkol sa atay at puso ng isda. Kaya't dinukot niya ito sa kanyang dalang lalagyan, sinunog sa isang sisidlan at pumasok sa silid na taglay ito. Lumaganap